Okay, God's morning po mga kapatid. Today is Friday at ngayon pong araw na ito, tayo po ay araw ng Friday, September 19, 2025 at ngayon ay tadako po tayo sa isang importanteng tagubilin ng ating Panginoon. Ito yung Great Commission, no? Sabi nga ito ay very popular. At itong ating talakayan ngayon ay pamagatan natin The Great Commission, a blueprint for Christian obedience. Ano? At ngayon, sa ating pagsisimula at pagtalakay ng talatang ito, tayo po ay sasamahan ng aking partner para po sa kanyang pagbabasa at pangungunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Mateo 28 verse 19. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila ang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, mahal naming Ama na nasa langit, ginoglory ka po namin, Panginoon, sa araw na ito, sa pagkakataon na muli kami magkakatipon-tipon upang pag-aralan ng iyong mga salita. Nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pag-ibig at biyaya. Dalangin namin na liwanagin mo ang aming mga puso at isipan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga aral na nakapaloob sa iyong banal na kasulatan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging bukas sa iyong mga pagtuturo at magkaroon ng pusong handang sumunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Naway sa aming pag-aaral ay maging makabuluhan at magdulot ng paglago sa aming pananampalataya at pagsiibig sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Idinadalangin din namin ng iyong banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng karunungan, ng kaliwanagan sa aming mapag-aaralan, magtuturo sa amin ng katotohanan, Panginoon. Bigyan niyo mo kami ng karunungan at pangunawa upang makita namin ang katotohanan sa iyong banal na kasulatan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. And sabi nga, this is very popular. Itong Great Commission. Sabi doon sa Amplified Version, go therefore and make disciple of all nations. Ibig sabihin, help the people to learn of Jesus Christ, believe in Jesus Christ, and obey in the word of Jesus Christ. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Isang paalala na pagkakakilala natin ng pagsunod natin bilang mga follower of Christ o disciple ng ating Panginoon Kristo. May tayong lahat ay disciple. Parang kung ating titingnan, parang mission impossible, parang agent, parang gano'n, minsan naiisip natin yan, pag naririnig natin ang The Great Commission, dito sa Matthew 28:19. Ako personal na parang Great Commission pa, parang mission, na talagang, pero this is real mission, at panawagan sa atin. Pero sabi nga po, hindi ito optional para sa mga Christian. Sabi nga, it's our marching orders mula sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Sabi, yan ang ating patakaran, yan ang command sa atin ng Panginoon. Gawin natin, Bago po siya umakyat sa langit, binigyan niya tayo ng clear blueprint. Yan yung blueprint natin. Kaya nga, ito ay layunin natin. Hindi, minsan ang isip siguro natin, magpe-prepare ka lang atin sa gawain. Hindi po ganon. Kasi ito ay Great Commission. Sabi nga, doon sa bahaging ito ay ang unang sinabi doon at binanggit, go and make
all of nation disciple, no? O go and make disciple of all nations. So, paano ba mangyayari yun? Sabi nga, kung ikaw ay puro paghahanda lang sa church, hindi ka nag-i-invite, hindi ka nag-share ng gospel mo, hindi mo share yung testimony sa mga kakilala mo, kaibigan mo, pamilya mo, it's impossible na maging bahagi, no, tayo. Pero lahat tayo ay may responsibility na gawin ito, no, sa sino mang tao na nakakalubilo natin, sa sino man tao na nakakasama natin, maging yan man ay kapamilya natin, katrabaho natin, kliyente natin, o kapitbahay natin, mga tao na nasa paligid natin, no. Sabi nga, bakit ito is sobrang big deal, no? At paano natin ito i-apply sa ngayon? Yan yung mga katanungan. Ba't kailangan kong gawin yan, no? Bakit parang big deal ito, no? O kung ano man, paano ko i-apply ito? Paano ko gagawin? Sabi nga, no? Ang nangyari po ang Great Commission, no? After ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na muli, no? Sabihin, napagtagumpayan niya na, ano? 3 days after siya namatay sa krus, nagpakita, ano, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples, no, sa isang bundok sa Galilee, ano po. Yan po ay matatagpuan natin doon sa Matthew 28 verse 16. Basahin po natin 'yon, no. 28:16. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Amen. So, yun po yun. At 11 na lang kasi nga ho ay mayroong naghudas. No? Tama po. At doon ibinigay ng Panginoon. So, ibinigay ito sa mga taong hindi naghudas. Okay, sa mga taong lingkod ng Diyos. No? Dito po, kaya nga po kung ikaw ay sumusunod sa utos na ito, no, ay isa ka sa tinawag, no? At kahapon yan ay napatungkulan din natin yan sa ating pag-aaral doon sa 2 Peter, ano, chapter 1, ano ho, about disobedience, ano ho. Paano ba tayo sumunod, ano ho. Dito ang ating makita natin dito na binigyan ng ating Panginoong Jesucristo ng final instructions, no, bago siya umakyat sa langit. At yan po yung final instruction ng Panginoon. Pero hindi lang basta paalam po, no. To, sabi nga it's a transfer of mission, no. Ito yung sabi nga ay transition, no. Hindi ibig sabihin hindi niya in-illustrate. Pinakita niya kung paano, no, paano magpagaling, kung paano ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Nandun siya. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa verse 18, di ba? All authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ay ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung command na go and make disciples ay hindi galing sa powerless na leader, no, kundi galing ito sa risen king na may kapangyarihan o over sa lahat. So yan po yung pinatutungkulan doon. Ang mga disciples noon, sabi nga ay takot at confused. At sabi nga ay doon sa pangyayari, no? Imagine mo, biglang nawala yung Panginoong Jesucristo, tapos biglang inakyat sa langit. Ano ba yung nangyayari? Parang ganun. Ano na ba? Nasaan na ba? Paano ko gagawin? Parang no? Pero binigyan sila ng ating Panginoong Hesus ng purpose. Yan po yon, yung Great Commission. At sa ngayon, yan pa rin po yung purpose natin. Hindi na sila dapat magtago, kundi mag-share ng gospel sa buong mundo. Yun po ang naging katapangan. Ang tanong, sa buhay ba natin ngayon, na-share ba natin yung gospel sa mga taong sa palagay natin ay wala pang relasyon sa Panginoon? Let's check. No? O nandiyan lang tayo sa isang tabi, nagmumukmuk, inaantay natin yung pagpapala ng Diyos. No? Andan po natin, ang utos po sa atin ng Panginoon ay ito, go therefore. No? We need to share the gospel. Ang baptism in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit ay tanda ng salvation. Sabi nga, hindi yun yung salvation, pero itanda. It's a symbol, no?
ito po ay galing sa Trinity, no? O Trinidad, no? Kaya nga po, Abba Father, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. Wala na pong iba. Pag may dumagdag po dyan, hindi na po yan sa Panginoon, no? Sabi nga, kulto na yan, no? Hindi sa sarili natin o sa anumang ritual. No? Imaginein mo, sabihin natin, gawan natin to ng analogy. Imaginein natin, no? May malakas na bagyo, no? Sabihin nga natin, di ba? Kung maiisip na naman natin dyan yung mga flood control budget, no? Okay, pero moving forward, no? Bawa may bagyo at binaha ang buong barangay. At ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ka ng rescue boat. No? Anong gagawin mo? Siyempre, sasagip ka rin ng tao, di ba? Hindi pwedeng sabihin mo, ay, hindi naman ako lifeguard. Bahala na sila. Ganon din ang Great Commission, mga kapatid. Ganon din ang tinanggap nating kaligtasan sa Panginoon. Si Jesus ang nagligtas sa atin mula sa spiritual na kamatayan. Ngayon, binibigyan tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng rescue boat. Ano po yun? Ang gospel. Ang salita ng Panginoon Diyos. Bakit? Para iligtas din po ang iba. Para iligtas din yung mga kamag-anak mo. Mga pamilya mo. Tanong, ilan sa pamilya mo ngayon ang wala pang relasyon sa Diyos? Ilan sa mga kaibigan mo ngayon ang wala pang relasyon sa Panginoon? Ilan sa mga nakakalubilo mo ngayon ang wala pang relasyon sa Panginoon Diyos? Naibahagi mo ba si Kristo? Naitanong at naibukas mo ba ang topic na ito sa kanila? Tandaan natin, ang responsibility natin ay hindi baguhin sila. Ang responsibility natin ay ibahagi ang salita sa Kanya. Ang pagbabago ng kanilang pag-iisip is the work of the Holy Spirit. Kung naibahagi natin ang salita ng Panginoon Diyos, we do our job. We do our part. Ginawa na yun natin yung parte natin. Tanong, ginawa mo ba yung parte mo? Bilang kabahagi ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang pagsunod sa blueprint na ito. Bilang pagdiin sa Great Commission na ito. Sabi nga, hindi lang ito basta pagsagip. Kailangan mo ring turuan sila kung paano mabuhay sa bagong mundo o discipleship. Hindi pwedeng sabihin, mag-share ka kagad ng gospel. Kaya mo na yan. Pero hindi mo naman na-disciple. Sabihin, hindi mo na Bible study. Hindi ka nag-Bible study sa kanila. Hindi mo tinuruan. Nag-command ka lang. There's two types of leader. Commander and leader. Commander, inuutusan ka lang na gawin na isang bagay na hindi mo naman naiintindihan. O minsan, inuutusan ka lang niya. Pero hindi naman siya nag-i-invest sa'yo. Hindi siya nag-i-invest ng time sa'yo. Hindi siya nagtuturo sa'yo. That is commander. Pero our Lord Jesus Christ, anong ginawa niya? Bumaba siya sa langit, naging tao siya, inubad niya kanyang pagka-Diyos para turuan tayo. And that is the meaning of discipleship. Ang pagkababa ng Panginoon Diyos. Ang pagmamahal niya. Kahit alam niyang pasaway ang mga tao, pinili niyang turuan ng mga tao. Pinili niyang mahalin ng mga tao. At ipinakita niya ang pagsagip. Kaya nga po mga kapatid, parang sa yugtong ito, pagkatapos mong sagipin, ituturo mo kung paano maghanap ng malinis na tubig. Magtayo ng bahay. Mag-ingat sa susunod na bagyo. Yun ang discipleship. Hindi lang maniwala sa ating Panginoong Hesus, kundi tulungan silang lumago sa pananampalataya. Yan ang ating role. Ano nga ba ang Great Commission at bakit siya blueprint para sa atin sa ngayon? Sa ating pagsunod. Para sa ating mga born-again Christian. Itong verse na ito ay super important kasi it shows yung core mission natin. Ano po yun? To share the gospel and help others become follower of Jesus Christ. Kung hindi man siya born again, okay lang. Let them follow Jesus Christ.
It's not our role na baguhin yung religion nila. Ang role natin, matransform sila sa ating Panginoon. It's not about the religion. It's about relationship to our God. Again, it's not a suggestion. It's a command. Kaya siya blueprint kasi it gives us the steps on how to obey Christ. Balikan ulit natin yung talata. Sabi doon, go therefore. Hindi tayo dapat maghintay lang na lumapit sa atin ang mga tao. Hindi po ganun. We need to be proactive in sharing our faith. Sabi nga sa atin, di ba, ng Mark 16:15, di ba? Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Mark 16. Mark ba? Mateo. Mark 16, 15. 15. Sorry. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Amen. Yan po. Pangaral natin. Ito po ay utos ng ating Panginoong Hesus na pumunta tayo sa buong mundo o saan man tayo nandun at i-share natin ang gospel. Baka may pilosopo dyan. Pastor, paano yung pamasahe? Hindi. Kung saan man ikaw naroon. Kung daling ka man sa ibang lugar, no? Nasa ibang bansa ka, share mo pa rin ang gospel. At kung lulobin ng Panginoon Diyos na ikaw ay makarating sa ibang lugar, meaning, no? At kasama mo yung aral na ito, means tinawag ka, no? Para ibahagi ito sa buong mundo. Hindi tayo dapat maghintay lang sa loob ng church, kundi lumabas at mag-evangelize. It's a call to action, sabi nga sa atin, no? Huwag tayo mag-alala, no? Kasi bakit? Ang Lord, hindi naman tayo pababayaan. Sabi nga, bibigyan niya sa atin ang sapat na kaalaman sa atin. No? Kaya nga, huwag nating kaliligtaan yung mga pagtitipon, Bible study, kasi may purpose, baka may purpose sa iyo, Lord. No? Hindi baka, sorry. No? Kundi may purpose kasi sa si Lord eh. Kaya ka nga nagba-Bible study, kaya ka nag-aaral, nagse-search, nagbabasa ng Biblia, nagko-quiet time, nagpe-praise and worship kahit mag-isa ka lang o may kasama, saan man lugar, dinadala mo ang Panginoon. Bakit? Kasi naniniwala ka may purpose ng Lord. Tandaan natin, when you praise and worship the Lord, no? Kasama natin ang Holy Spirit, no? Bibigyan niya tayo ng lakas sa anuman at pangangailangan. He will give us the gifts. He will give us the fruit na kailangan natin. At even the virtue, no? Kaya katulad nga nung pinag-aralan namin kahapon sa 2 Peter verse 1, no? At sabi nga rin sa atin ng Acts 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan ng pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan. Kaya nga sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, you are witness. No? Bibigyan tayo ng Holy Spirit ng anumang kakayahan, lakas, para maging witness ng ating Panginoong Hesus kahit saan. It means, hindi lang sa lugar natin, kundi pati sa malalayong lugar. Sabi nga, we are empowered to share our faith proactively. No? Sabi rin sa atin ng 2 Corinthians 5 verse 20. No? Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Amen. So sabi dito, tayo ay ambassadors ni Kristo. Ibig sabihin, ano ba trabaho ng ambassador? It means we represent Him, no? Wherever we go. No, saan man tayo nandoon. At ang trabaho, ano ba trabaho ng ambassador? Sabi nga, i-promote ang kanyang country. Sabi nga, we are citizen of heaven. Promote natin
ang kabutihan ng Diyos. I-promote natin ang langit. I-promote natin ang walang hanggang buhay. I-promote natin ang kapayapaan. I-promote natin ang kaligtasan. Ibinigay na ating Panginoon sa Kristo. So, dapat i-promote po natin yan, si Kristo. Let's promote Jesus Christ proactively sa buhay natin. Kaya nga, si Charlie Kirk, di ba? Alam naman natin, no? Very recent lang story niya. But, wow, salute to our brother, Charlie Kirk, no? Ito yung naging, laging makikita natin sa t-shirt niya, no? Yung the word, here I am, no? At nakuha niya yan dun sa Isaiah 6 verse 8, no? Sige, basahin natin yan sa English. Ano? Here, Isaiah 6 verse 8. Amplified, NIV, King James, yan, pare-parehas yan. Here I am. 6:8. Isaiah 6 verse 8. Nasa ng 8? 8. Then I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. No? Kaya ba nating sabihin na sa buhay natin ito, Lord, here I am, send me. Sa mga taong walang Kristo, sa mga taong walang pag-asa, sa mga taong nahihirapan, sa mga taong may sakit, sa taong nagdurusa, sa mga taong tila nabibigatan. Can we say, here I am, Lord, send me sa mga taong ito. Si Isaiah ay nag-volunteer. Nung marinig niya ang call ni God, dapat ganito rin po tayo. Willing to be sent and go where God wants us to go. It shows a proactive heart toward serving God. Tatay sa next word doon. No? Sabi, make disciple of all nations. Sabi doon, ang goal here is hindi lang mag-convert ng tao, no? But to help them grow in their faith and become true disciples. Sabi nga, hindi lang basta, sige, tanggapin mo ating Panginoon sa Kristo. Hindi po ganun. Kaya nga po, nagkakaroon ng sa black propaganda evangelism, alam niyo ho yun? Yung pinatanggap mo yung tao, pero hindi mo naman inalagaan, hindi mo tinuruan. Ibig sabihin nun, parang katulad yan sa isang panganak. Hinayaan mo manganak ang isang tao o isang baby, pero hindi mo inalagaan. Hindi mo pinadede, hindi mo nilagyan ng blanket, hindi mo pinalitan ng lampin, no? But it's not literally nagagawin natin yung sa isang tao. Pero about dito sa ating discipleship, no? Ito yung sinasabing discipleship in all nation to help them grow in their faith and become true disciple. Tanong, paano mo matuturuan ang isang tao? Paano matututo ang isang tao kung hindi ka naman nagba-Bible study? Puro kagawain sa Panginoon. Naiintindihan ba nila? Ano yung gawain? Kaya nga, marami ang pumupunta sa isang church, uupo, pupunta, uupo, tatayo, sasabi ng amen, hindi naman nila naintindihan. Why? Because there is no discipleship. Kaya po ang goal dito na sinasabi ng Great Commission is make disciples of all nation. The word discipleship, no, ay sinasabi dito to become true disciple, to grow their faith. Ibig sabihin na transform yung buhay niya, naturuan siya, at lumalakad siya sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga ni Oswald Chambers, sabi niya doon sa isa niyang words, no, that true disciple isn't just accepting Jesus, but walking with Him daily. Conversion is the start, but growth is the journey. Kaya nga, ang patuloy natin ito, sabi nga, ang mga taong nadidisciple, yan yung mga nagpapatuloy.
Sila yung nagpapatuloy. Ibig sabihin, every day in their life, pinapakita nila how God is faithful to them. Kasi ang buhay natin, hindi lang yan matatapos sa isang oras, isang araw, isang linggo, isang taon, 10 taon. Loobin ng Panginoon Diyos, umabot ka ng 100 taon. Hindi lang po yan doon. But it's about the daily life sa buhay natin. Nasaan si Kristo sa buhay natin? In our journey sa buhay natin ito. Tayo ba ay lumalago o patuloy lang tayo nagiging bansot? Bonsai. Bansot. Bakit bansot? No, sabihin, bansot yung unano. No? Hindi lumalaki. Bakit? Kasi parang yung faith mo nandun pa rin. No? Pero alam niyo, true discipleship is nakikita natin na lumalago ang bawat tao. Lahat tayo ay discipleship ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, the word he used is baptizing them. You know, ibig sabihin po ng baptizing, in the Greek word is baptizo. It means submerge. Inilubog. No? At lumutang ulit. Isinubmerge. Kaya nga po yun yung pagkamatay. Ang pagkamatay sa dati mong pagkatao at nabuhay ng muli. Walang sinabi doon kung anong age. So, ibig sabihin, kahit bata ka, matanda ka, o sabihin natin, lolo ka na. Well, there's everyone. Again, baptism is a public declaration of faith and commitment to Christ. Hindi ito yung salvation. It's a commitment. It's an act of faith. Kasi, bakit an act of faith? Kasi naniniwala kang gusto mong sumunod sa ating Panginoon Kristo. It's an act. Kaya nga, ang isang sabi nga ay baptism is just planting the seed. No, yan po yun. Yun yung simula. No, parang it's an act of faith. Sa bawat buhay natin, yung bang ginagawa natin, it's an act of faith. Kaya nga sabi doon, di ba, sa Matthew 13 verse 3 up to 9. The parable sower. Verse 3 hanggang 9. Okay. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumaan ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding araw. Palibasay mababaw ang ugat. 7. May mga binhi namang nalaglag sa matitinik na halaman. Lumago ang halamang ito at sinakal ang binhing tumubo roon. 8. Ngunit may binhing nahasik sa matabang lupa, kaya namunga. May tig sa 100, tig sa 60 at may tig 30. Ang makarinig ay may pandinig. Amen. So sabi nga, yan po yun. No? Parable of sower. Parang ganun din ang baptism. It's just a planting seed. No? Bakit? Kasi nga po sa buhay natin, hindi naman lahat nagpapabautismo. Merong iba nasa batuhan lamang. Merong iba nasa buhanginan lang. Parang, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon. Pero dahil nasa buhanginan, ang pagkakatanim ng seeds na yun, nalanta. Yung isa naman, dahil matigas ang kanyang puso, agad na tinuka. No? Noong sabi nga ay ng lawing, ng ibon. No? Sabi nga doon, yung lawin na yan, nagre-represent ni Satanas. Bakit? Sabi nga, the enemy come to kill, steal, and destroy. He wants to steal your blessing. At sa bawat salita ng Panginoon Diyos, that is a blessing. No, that is a blessing. Kapag ang salita ng Panginoon Diyos ay nasa iyo, hinawakan mo yan. That is the blessing. And the role of the enemy is to steal. Nanakawin niya. Huwag mong paniwalaan ang salita ng Panginoon Diyos. He wants to steal. Why? He wants to kill your dreams. Ayaw niya na mangarap ka. Maharap ka na maging mapayapa, maganda ang buhay mo, kasagasagana. Ayaw niya yan. Ayaw niya makita yung purpose mo. He wants to kill your dream.
And He wants to destroy your relationship. Kaya ang gusto niya, maging isolated ka, lahat kaaway mo. That's it. Pero meron din naman na itanim sa tinikan. No? Sinasakal niya yung salita ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, nilalabanan niya yung salita ng Panginoon Diyos. At meron din naman na naitanim sa matabang lupa. Siya naman yung tao na handang magtiis, handang makita yung ugat, handang maghintay, handang lumalim kahit na mahirap. Kasi minsan, di ba yung ugat malambot pa yan, pero yung lupa minsan may matigas, no? Hahanap siya ng ibang direksyon doon sa may malambot kung saan niya kaya. Ganon din ang pananampalataya natin. Ganon din ang paglakad natin sa Panginoon. Kaya nung sinabi ng Panginoon, baptizing them, it's not the literally baptizing, but how you walk, how you act. Paano mo kikilusan ang iyong pananampalataya? Pag ba ikaw nagkaroon ng problema o parang isang init ng araw sa buhay mo, agad-agad kang malalanta. Ayan ang gusto sa atin ng Panginoon. Lumalim tayo sa Panginoon. At doon sa last part, sabi nga, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. It recognizes, sabi nga, ito yung Godhead, ito yung Trinity, no? Trinidad, no? And their role in their salvation. Bakit po? Ang Ama, siya po yung nagmumungkahi ng plano, ng kaligtasan. Sabi nga sa atin doon sa Ephesians 1 verse 4, bago pa likhain ang sanglibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Because of His love, everything nandyan yun. Kaya sa Ama, no? At yung ating kaligtasan sa Panginoon, hindi pwedeng si Jesus Christ lang. No? Nandun yung Trinity, no? Ang ating Ama na siyang nandun. Sinabi nga doon sa Ephesians 1:4. At sabi rin doon, ang anak, ang ating Panginoong Hesus, na siyang tagapamagitan na nagbayad puri sa krus. Yan yung tetelestai. It is finished. No? Sabi nga sa atin ng 1 Timothy 2 verse 5. 1 Timothy 2 verse 5. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Amen. Wala nang iba. Only Jesus Christ. Kung gusto mo humingi ng tawad sa Panginoon, go to Jesus. Kung gusto mong humingi ng lakas, go to Jesus. Ano man ang pangangailangan mo, go to Jesus. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu, siya po ang nagbibigay ng kapangyarihan para mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Acts 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang bababa sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. That is the Great Commission. Hindi tayo iiwan, pababayaan ng Panginoon Diyos. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Maraming mga pilosopo, ibig sabihin, minsan pag ikaw ay nagbabagi ng salita ng Panginoon Diyos, minsan magiging discourage, magdi-discourage pa sa'yo. Kapwa mo mananampalataya, ay kulang ka pa sa kaalaman na mag-aral ka muna ng Bible School. Tama rin naman yun sa point. Pero huwag mong hayaan na diktahan ka nila. Magpatuloy ka. Sa mga pagkakamali, may tutuwid tayo ng Panginoon. Hindi lagi tayong magaling. Hindi ito pagalingan, kundi how you share the Word of God. Isa may mga pagkakamali, dapat willing ka rin aminin yung mga pagkukulang na yan, pagkakamali natin. It means we are human.
na handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Marami pong misconception about this verse. Kaya linawin po natin. No? Minsan, iniisip po ng iba na ito'y para lang sa mga pastor o mga missionaries. Hindi po yan totoo. Lahat ng Christian ay tinawag para mag-share ng faith nila kahit sa small ways. Ang tanong lang, ginagawa mo ba? Are you sharing your faith? O nagmumukmo ka lang sa isang sulok? Ano pa? Yung kailangan maging perfect ka muna before ka mag-share. Hindi rin po totoo. We share our faith not because we're perfect, but because we've experienced God's grace. Ano ba yung na-experience mo sa grasya ng Diyos? Yan ang pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi dahil sa perfecto ka. As a matter of fact, walang perfect. Only Jesus Christ. Minsan, iniisip din natin, misconception dito sa verse na ito. Basta nabautismuhan ka na, okay na. Ay, nabautismuhan na po ako, okay na ako. No. Hindi pwede. Baptism is important, but it's just the beginning. Kailangan tulungan natin ang mga bagong believers na lumago sa kanilang faith. Kaya nga po, dapat we offer. Hindi naman natin pwedeng pilitin. Kung ayaw, wala tayong magagawa. Pero at least we offer. Meron tayong Bible study. Kung hindi man sila available by that time, pwede tayong gumawa ng another schedule. Saan ba siya available? And that's our role. Kaya nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya nga, for us today, no, in this world, no, the Great Commission is still very relevant. No, ano po yung significance nito sa atin ngayon? Sharing the gospel is still important. Marami pa rin po tao na hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Walang relasyon. We need to find creative ways to reach them. Paano nga ba natin didiskartehan na sila ay maabot ng salita ng Panginoon Diyos? Paano ba natin madidiskartehan na sila ay matulungan natin lumago sa Panginoon? And that is the next. Discipleship is lifelong journey. Kaya nga po yung ating pagdi-disciple, no? Ilan na ba na disciple natin? Yun ang tanong. Ilan na ba ang naturuan natin? Hindi, ilan na ba ang member mo sa church? No, not like that. Hindi po sinabi ng Biblia na magparami ka ng member sa church mo. It's about how you disciple people. Sino man sila, ano man sila. Discipleship is a lifelong journey. Hindi lang one-time event ang pagiging Christian. It's continuous process of learning and growing in our faith. Obedience is the key. No, pagsunod. Following Christ means obeying His commands, including Great Commission. So tayo po, mga tagasunod na ating Panginoong Kristo, we need to take the Great Commission seriously. It's not just a verse to memorize, but a blueprint to live by. Let's go out there, no? Lumabas tayo. Make disciples, sharing the love and truth of Jesus to everyone. Para sa lahat. Kaya mga kapatid, dito po ako magtatapos. Nawa ang Great Commission ay maging aral sa atin. Hindi lang para sa ito sa mga pastor o missionaries, kundi sa ating lahat. Lahat tayo po ay may role dito. Kung ikaw ay naligtas na, ikaw na ang rescue volunteer. Kung ibig sabihin, kung tinanggap mo na ang ating Panginoon Kristo, now it's your time to rescue others. Ibig sabihin, tinanggap mo na yung rescue boat. Iligtas mo rin yung iba. Hindi kailangan maging perfecto ka. Kailangan lang willing kang sumunod. Sabi nga ng ating Panginoon Diyos, o sabi nga ng isang quote, God doesn't call the qualified.
He qualified, or He qualifies the call. No? Ulitin ko, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Ibig sabihin, hindi niya tinatawag yung mga qualified, no? Ibig sabihin yung mga qualified na sobrang gagaling na ang tingin nila sa sarili nila ay nandito sila, no? But sabi nga, He qualifies the called. Yung mga tinawag, no? Siya nag-qualify dyan. Hindi dahil sa kung anong kakayan, kundi kung sino ang nasa iyo. Sabi nga, greater is He, no, who is in me. Kung sino yung nasa puso natin, sino nga ba yung nasa puso mo? If si Lord Jesus Christ, you have everything. So, game ka na ba? Let's go and make disciple. Yan pa ako tatapos, mga kapatid. At nais ko naman pong ipagkaloob sa inyo ang reflection ng aking partner. Mukhang madami siyang note dito. Mukhang 5 pahina ito. Nasa notepad niya. Okay, sige po. God's morning muli, mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa banal na salita na ating kinain ng ating espiritu ngayon. Kailangan din po natin pakainin ng ating espiritu gaya ng pagpapakain natin sa mga physical nating katawan. Ito po ang pagkain ng ating banal na espiritu. Sabi po dito ay i-share po natin ang gospel ng Panginoon. Ito po ay isang utos na kailangan nating sundin, at kapag hindi natin ito sinunod ay mayroong naghihintay sa ating kaparusahan. At gagawin natin itong utos na ito. At kapag ginawa natin itong utos na ito, makakamtam natin ang reward ng Panginoon sa atin. Sasamahan tayo ng banal na espiritu sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Alagaan po natin ang mga taong pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po nitong mga ginagawa natin ngayon. Every God's morning, Bible study, upang maituro po sa kanila ang mga salita ng Panginoon. Alalayan natin sila hanggang sa siya na mismo ang magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Ang sarap po na pakiramdam na maging saksi tayo ng pagbabago ng isang tao na unti-unting nagbabago, unti-unting lumalago. Habang natututo ang ating dinidisciple, natututo din tayo sa kanila. Napakalaki ng pagmamahal ng Diyos na ibinigay niya sa atin, at ibinigay ng Panginoong Diyos ang Panginoong Hesukristo upang tubusin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At si Jesus Christ lamang po ang tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Wala na pong iba. Si Jesus Christ lang po. Wala na pong mga santo-santo, walang kahit ano, siya lamang po. Ang Panginoong Hesus lang po ang makakapagmagitan sa atin. Siya po ang mediator natin sa ating Panginoon. At bago po siya umakyat sa langit, si Jesus, iniwan niya tayo ng isang regalo, ang banal na espiritu na nanahan sa atin, na siyang kasama natin hanggang sa ngayon. Kaya kung magbabahagi tayo ng banal na salita, kasama natin ang banal na espiritu upang gabayan tayo sa pagpapalaganap ng banal na salita. Ibahagi natin sa lahat ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Lahat po tayo ay tinawag para dito. Kaya kung tayo po ay susunod sa Kanya, tayo po ay mapupurihan natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating napag-aralan, ito po ay isang utos sa atin, mga tagasunod ni Jesus, na gawing alagad ang lahat ng bansa at binyagan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Ibig sabihin, dapat ipalaganap po natin ang ating pananampalataya sa buong mundo at tanggapin ang mga naniniwala sa pamamagitan po ng binyag. So, yun lamang po. Maraming salamat po, and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. At yun naman, tayo ay dadako sa ating comment section, no? At tayo po ay pinangunahan ni Nanay Gloria, no? Ni Nanay Gloria, Nanay Glory,
Yan. At mula po dyan sa Bulacan Chaong, kasama po natin yan, sila Ate Marta, si Kuya Chris, no? At batiin na natin ang Bonaluz, Artillaga, Malasmas, Silang family. Yan, mula dyan. At sinundan din po tayo ni Nay Edna Arocena mula sa Liliw, Laguna, no? Ang Arocena family. Yan po. At syempre, kasama rin natin itong mga ito sa Bible study natin, no? Mula dyan sa Dubai, no? Kasama natin si Sister Marife, no? Yan, Patual o Maria Bonalos, no? God's morning po sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Sabi nga niya, no? Kasama natin ito. Ang aming Chris Aquino. Dito sa amin, sa Purposeful Life. Anyway, biro lang po. Okay, so dito ay yan, si Kuya Chris nandito rin. At ito ay kasama rin natin, siyempre mula sa Bacolod, no? City, kasama rin natin si Kuya George Pios. Yan, at mula naman po sa Billy Escudero, kasama rin po natin si Naywini Patual. Yan. That's morning po. At kasama ulit natin ngayon mula sa Tuliric Church, no? Sa Pila, Laguna, no? Kasama natin si Sister Alma Tatel. Yan. At ito, yan, kalakasan ng lahat, sabi nga ni Sister Gloria. Maripe Patual, Lorena, Gabriel Dalangin. Yan. Blessed morning din po, mga kapatid. Yan, kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Okay, so dito ay sama rin natin mula sa Pampanga, ating kapatid si Ate Cindy Mercado. Yan, lagi rin natin kasama yan. At mula dito ulit, balik tayo ng San Pablo City. Kasama naman natin si ang Azucena Taño family. Yan, kasama natin si Ate Carmeline. At syempre, hindi mawala ang aking magandang nanay. Yan, syempre. Yan, aking nanay, si Corazon Gitgano Mercado. At batiin natin ang Gitgano Mercado family. Yuhu! Yan, mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. Yan, salamat. Kalakasan daw ni Kali. Kagalingan ni Lucky. Yan. Yan, aming mga pet. No? Aming mga fur babies. Yan, God's morning, mga kapatid. Yan, okay. Kasama rin po natin dito ngayon ang Nonoso family sa pangunguna ni Ate Nela. Yan, kasama natin. Okay, pag-iingat sa mga pamangkin sa malayong lugar. Yan. Okay, Patial Dalangin family. Kapatuwal to, Naywini. Pag-iingat sa pagkukumpuni ng simbahan. Yan, amen. Yan, Lord, salamat sa pag-iingat. Yan, Nonoso family. Okay. Ito, sabi ni Nay Gloria, Lord, ingatan mo po kaming lahat sa bagyong paparating. Kine-claim po namin lahat na ilihis ng Panginoon at itapon sa pusod ng dagat nang di mapinsala ang lahat. Ako, wag naman, baka magkaroon ng tsunami. No? Ayan natin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Amen? Okay. Praise God, no? Patuloy na kagalingan ni Kuya Chris, yan, amen. Lord, sa kapangyarihan mo at kalooban mo, ay alam naming babaguhin mo ang bansa namin. Amen. Lahat na nasa kupan mo, in Jesus' name mo po. Maliban, na ang mga leader ng bansa natin ay, bumalik sa ating Panginoon. Mababago ang bansa natin. No? At patuloy lang natin i-share ang gospel, no? Ito, Lord, nawa po ay sa kalooban mo ibigay ang NOC ni Jerome. Amen. Thank you, Lord. Yan. Yan. Salamat sa araw ng pamumuhay. Ayon sa iyo, sabi nga ni Naywini. Yan. Okay. Sino pa? Kasama rin po natin si Apong Tina mula po sa Tarlac, no? Ang asawa ng aking partner ni Architect Arnel. Yan. Kasama po natin. God's morning. At pag-iingat, no? At si Jomel Nat is watching. Okay? Medyo hindi ko na Jomel Nat. Parang sino kaya ito? Isang mapagpalang umaga sa iyo. First time ko nakita rito eh. Yan, si Jomel Nat, no? Yan. Okay. Dito, salamat po sa Lord. Okay. Sino pa? Batiin natin dito. Okay. Yan, nabati ko na rin sa Ate Marta. At siyempre, kasama rin natin mula sa St. Peter,
dito sa Rizal, Laguna. Kasama natin ang manager ng St. Peter. Yan. Good morning po sa iyo, Ma'am Hazel. Yan. Palain po kayo ng Diyos. Okay. At sino pa? Okay. Ito. Prayer request para kay Irene Artillaga. Yan. Kay Naywini. At sinabing isang yung pinababati ni Ate Marta, si Nelda nga ba yun? Okay. Oras parang Nelda nga yata yan, no? Okay, so praise God. So that's all. No, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Pagbibigay mo, Panginoon, ng aral na ito mula po sa Matthew 28 verse 19, the Great Commission, a blueprint, O Lord, for Christian obedience. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ito at patuloy naming idinadalangin ang iyong kabutihan. Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng katatagan upang sundin ang iyong kalooban. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalinungan upang maunawaan namin ang bawat salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng conviction na gawin ang tama at umayon, Panginoon, sa kung ano ang katotohanan. Kami po ay nagpapasalamat, nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at patuloy naming idinadalangin ang aming mga kapatid na may karamdaman na sa iyong kalooban, Panginoon, ay ikaw ang aming manggagamot. At sa iyong kalooban, Panginoon, ikaw rin ang nagpo-provide. At sa iyong kalooban, Panginoon, ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng divine protection. We thank you, Lord, sa lahat ng ito, sa aming buhay, sa iyong probisyon, sa iyong pag-iingat, sa iyong awa, sa iyong habag. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan. At sa araw na ito, dalangin po namin, Panginoon, na ito ay maisabuhay namin at patuloy naming magamit, O Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, ng courage, O Lord, upang maibahagi ang iyong salita sa sino mang tao na aming makakalubilo. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na Jesu Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.